Pinalibutan, paulit-ulit na binangga at binomba ng tubig. Napinsala po ang iba't ibang bahagi ng BRP, Datu Sanday, matapos itong pagtulungan ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese militia sa West Philippine Sea. Pero tuloy pa rin ang paglalayag ng barko ng Pilipinas. Ang China naman, isinisi sa Pilipinas ang banggaan. Saksi si Ian Cruz. 1:46 p.m. August 25, 7 nautical miles mula sa Escoda o Sabina Shoal, naglalayag ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday nang bombahin ito ng tubig ng China Coast Guard Vessel 4202. Hindi matamaan ng water cannon nung una ang BRP Datu Sanday. Maya-maya, papalapit na ang China Coast Guard Vessel 21551. Divert! China Coast Guard! Stop it! You are within the Philippine Exclusive Economic Zone! Mga kapuso, yan po. Binangga po tayo ng China Coast Guard. Yan po ang 21551. Yan din po ang bumangga sa BRP Bagakay noong Lunes lamang ng madaling araw. At kanina lamang ay sabi nga natin hindi umubra yung kanilang pang-water cannon. At ito, binangga nga itong ating kinaroroonan ngayon. Pero simula palang palayan, bandang 2:26 p.m. ang China Coast Guard Vessel 21555 naman ang bumangga sa BRP Datu Sanday. China Coast Guard 21555 vessels has violated China's sovereignty and security and seriously violated international law. I am forced to take defense measures, and you will be responsible for all the consequences. Has violated China's sovereignty and security and seriously violated international law. I am forced to take defense measures. What are you doing? Lumayo ng ilang saglit ang 21555 pero ilang sandali pa, ibinangga nito ang husong may angkla sa kaliwang gitnang bahagi ng BRP Datu Sanday. Grabe po ang nangyayari. Dumikit naman at kumiski sa kanang bahagi ng barko ang isang Chinese militia vessel. Kasunod nito ang sunod-sunod na pambobomba ng tubig ng China Coast Guard 4103. Mga kapuso, pasok muna po tayo saglit. Uy! Hindi maano to. Pasok ka. Sumabit. Ay, grabe niyo. Pasok ka. Grabe po ang nangyayari. Tumagal ng ilang minuto ang bagyong puwersa ng tubig. Akala namin tapos na ang pang-water cannon pero hindi pa pala. Ang lakas. Humarang na naman ang China Coast Guard Vessel 21555 at hinagipang nguso ng aming barko. Ikalimang bangga na po yan. Ito na naman ang water cannon ng China. Tila pinupukpok ang bubong ng Sanday. Sana po hindi masira yung mga navigational equipment namin. Kita niyo po, parang bagyo. Hinahabol po kami ng water cannon. Ganitong pagkawasak ang inabot ng navigation and communication equipment ng BRP Datu Sanday matapos tamaan ng husto ng water cannon. Tuloy ang biyahe nito sa kabila niyan at kahit pa laylay rin ang kisame at sira ang bintana sa provision area, higit na mas malaki ang tama nito sa labas sa port side ng barko matapos mahagip ng China Coast Guard 21555. Likha rin ng China Coast Guard 21555 ang dent sa mismong logo ng BFAR sa port side at sa malapit sa nguso ng starboard ng barko sa itaas ng pangalan nito. Pininsala rin ng China Coast Guard ang railings, tambucho sa likurang kanang bahagi nito at ilang air conditioning units ang napuruhan ng water cannon. Ligtas naman lahat ng crew, opisyal ng BFAR at kasamang media. Walang kinailangan ng rescue ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Taliwas sa mga pahayag na may nahulog na Pilipino na sinagip ng China Coast Guard. Sabi ngayon ng Chinese Foreign Ministry, ang barko ng Pilipinas ang nagpumilit na pumasok sa Escoda Shoal at ang BRP Datu Sanday rin daw ang siyang bumangga sa barko ng China. Ang Pilipinas daw ang may responsibilidad sa banggaan ng mga barko.
Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, layo ng mga barko ng China na harangan ang humanitarian mission para sa mga Pilipinong mangingisda. Tingin ng PCG, ang paghimpil ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal ang nag-ugat ng anilay pag-overreact ng China. Sinasabi nila na ito daw ay semi-grounded na, ito daw ay gagawing forward deployment base. We can just assume that the reason why China is overreacting is because naniniwala sila sa sarili nilang paranoid narrative na merong dahilan tayo na i-reinforce natin ang presence ng Teresa Magbanwa. Pero sa kabila ng mga tinamang pinsala, tuloy sa paglalayag ang PRP Datu Sanday. Bago ito pagtulungan ng mga barko ng China, nakapamahagi ito ng ayudang krudo sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Parang tayo pa ang inaano nila na nakapasok sa location na yun. Ate naman to. Kung sa sitwasyon yun, parang tayo pa ang nagnanakaw sa pangyayaring yun. Siyempre may pangamba po kayo sa sarili nyo na baka kung anong gawin nila. Hindi gaya dati na kahit anong gawin mo, pwede. Nakakatakot din ho naman doon pumunta. Kaya sayang din, pag pumunta ka doon, tataboyin ka lang din. Wala rin ho, walang mangyari. Nakakatakot na rin kay isang ano lang, kahoy ang aming sasakyan, di ba? Kung maaari lang po, aksyonan po naman ng gobyerno. Dahil kami po ang nahihirapan. Buhay na nga po sa malalaking alo ng aming sinasabana. Tapos, pagdating pa dito sa mga China, buhay pa rin po. Tila nasugatan man matapos ang pagbangga at pang-water cannon ng China Coast Guard, babalik pa rin dito sa West Philippine Sea itong PRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ipagpatuloy ang kanilang mandato na tulungan at pangalagaan ang kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi.